God is good all the time. Ibig sabihin, anuman pong panahon, anuman pong sitwasyon ng ating buhay, ang Diyos po, lagi nating pakatatandaan, ang Diyos po ay mabuti. Kung mabuti man ang nangyayari sa ating buhay, talagang mabuti ang Diyos. Kung mayroon mang nangyayari sa ating buhay na hindi man maganda sa ating paningin, lagi po nating iisipin, mabuti po ang Diyos. Sapagkat ang Diyos po ay hindi nagbabago kailanman. Kaya lagi po nating pakatatandaan, anuman pong sitwasyon ng ating pamumuhay, mabuti po ang ating Panginoon. So ang sabi po sa aklat ng awit, 100 verse 5, ang sabi po ganito, napakabuti ni Yahweh, pag-ibig niya ay walang hanggan. Pag-ibig niya ay tunay, laging tapat, kailanman. So lagi po nating pakatatandaan na ang Diyos daw po ay napakabuti. Ibig sabihin, kahit ano pong nangyayari sa buhay natin, sa tingin man natin ay hindi maganda, o kahit minsan ay may problema, lagi po nating tatandaan, ang Diyos po ay mabuti sa bawat isa sa atin. Pagka minsan hindi naiwasan, magkaroon po tayo ng karamdaman sa ating katawan, magkaroon po tayo ng sakit, at minsan ay may kahirapan, ang sabi po ng Biblia, ang Diyos daw po ay mabuti sa bawat isa sa atin. Pag-ibig niya ay walang hanggan. Ibig sabihin, ang pag-ibig po ng Diyos sa atin ay mananatili. Noon, ngayon, at magpakailanman, huwag magpasawalang hanggan, ang pag-ibig daw po ng Diyos ay walang hanggan. Ibig sabihin, kaya pala napakabuti ng Diyos sa bawat isa sa atin. Dahil ang pag-ibig niya sa atin ay walang hanggan. Ay bakit minsan dumaranas tayo ng mga problema? Dumaranas tayo ng minsan ng mga pagsubok, mga suliranin na mabibigat. Ano po? Minsan dumaranas pa po ng kahirapan. Eh kahit na po tayo dumaranas minsan ng kahirapan, sakit at karamdaman, minsan may kalungkutan, hindi po kasi maiiwasan sa mundo ito yan. Hindi po maiiwasan sa mundong ito ang minsan ay malungkot. Ba, napakahirap naman sa isang tao hindi nakakaranas ng kalungkutan. Oo. Yung lagi na lang kuya ding nakangisi. Ay, may insulto sa yung kapitbahay mo. Pagising mo sa mga Lunes hanggang Linggo, lagi nakangisi. Tapos, sisingilin ka ng Bombay, nakangisi ka pa rin. Sisingilin ka sa kuryente, mapuputulan ka lang, nakangisi ka pa rin. Ano po? Hindi ka na nga makabayad sa tindahan, nakangisi ka pa rin. Ay napakahirap po ng ganong tao. So ibig sabihin, hindi po maiiwasan na tayo minsan ay makaranas ng kalungkutan. Bakit? Dahil nasa mundo pa tayo at tayo ay buhay pa. Kapag ang isang tao po ay nasa tamang pag-iisip, normal ang kanyang pag-iisip, hindi po maiiwasan na ito ay makaranas minsan ng kalungkutan. Abay, pag hindi ka nakakaranas ng kalungkutan, ay magpa-check up ka po sa private na doktor. Oo, ay baka sa akin pa lang ay resetahan na kita. Oh, wala pa po akong nakita sa inyong lagi nakangiti. By 16 years na itong simbahan natin, wala pa po ako nakikita sa inyo na laging nakangiti. Lagi nakasimangot meron. Pero yung lagi nakangiti, ay wala po akong nakikita sa inyo. Bakit? Dahil tayo ay nasa normal na pag-iisip. Ibig sabihin, kapag dumaranas kami sa ng kalungkutan, lagi mong itatanim sa isip mo, nasa normal na pag-iisip ako. Baka pag ikilaging masaya pagmasdan mo ang lahat ng nasa paligid mo at kasama mo sa bahay, baka habang masaya ka, sila naman malungkot na. Pinoproblema na kung saan kukuha ng panggastos sa iyo. Ang mahal-mahal po ng magpa-admit sa mental hospital. Ano po? Kaya magpasalamat ka sa Panginoon
Kahit minsan ikaw ay nakakaranas ng kalungkutan, dahil ipinaparanas pa rin at sinasabi ng Diyos, mahal at mabuti po ang Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya pala nakakaranas tayo minsan ng kalungkutan, kawalan, kahirapan, sakit at karamdaman, dahil gusto po ng Diyos sabihin sa atin na ang Diyos ay mabuti sa atin sa lahat ng oras. God is good all the time. Alam niyo ba kung bakit? Bakit ko masasabing ang Diyos ay mabuti sa bawat isa sa atin? Kahit po tayo nakakaranas ng kalungkutan, kahirapan, sakit, karamdaman. Dahil kung ang Diyos ay hindi po mabuti sa bawat isa sa atin, wala ka na sa mundong ito. Yung binigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos na mabuhay sa mundong ito at makita yung ganda ng ating paligid, opo, yan po'y napakalaking bagay na kabutihan sa atin ng ating Panginoon. Ay kung pagmulat mo sa umaga mukha ng asawa mong pangit nakikita mo, ay hindi ang Diyos sa pumili niyan, baka ikaw. Na po. Pero lagi nating pakatatandaan, kapag nasa Panginoon, yung maganda, yung pangit, gumaganda. Oh, tignan mo, yung buhay na pangit, pag nakakilala sa Diyos, gumaganda ang takbo ng buhay. Oh, tamo ang isang Kristyano, pag lalaki, nasa Panginoon, pugi tignan. Di ba? Bakit? Abay, nasa kanya yung wangis ng Diyos ay. Sumasama lang ang isang tao sa pamagitan ng kanyang pag-uugali. Eh, kahit kamukha ni Richard Gomez yan, kung ang ugali naman ay talaga namang masahol pa kay Judas, ay pumapangit po tignan. Di ba? Kaya minsan may nadidinig ako. Huwag kayong titingin sa mukha, sa panlabas, dun sa loob. Bakit? Marami daw taong pangit ang mukha, magandang kalooban. Ito totoo naman po eh. Di ba? Eh, kahit po ako ang tatanungin, mas magandang kasama yung pangit ang mukha kaysa naman po sa pangit ang kalooban. Kamukha nga ni Aga Mulak, ang ugali na may parang si Judas Iscariote. Ang hirap kasama sa bahay nun. Baka mataga ko pa kahit ako'y mabait. Di ba? Ay pangit nga, napakabait naman. Ang sarap po kasama nun. Opo. At yung pangit na yun, kapag nakakilala sa Panginoon, habang matagal kayo nagsasama, ay gumagawa po din. Maniwala po kayo sa akin. Marami po akong kakilala. Kasama ko kasama natin sa pananampalataya. Hindi naman sa pamimintas. Pangit talaga mukha. Pero pag matagal mo nakakasama, nakikita yung aura ng Panginoon sa kanya. Pumupugi talaga. Opo. Iba talaga kapag nasa Panginoon. Kapag binago ng Diyos ang buhay mo, ano po, walang pangit sa Panginoon. Diba? Kaya sa buhay din po natin ito, ano man po yung pangit na dinaraanan natin sa ating buhay, tandaan po natin, isa lang ang sinasabi ng Diyos, ang Diyos ay mabuti sa lahat ng oras. Kaya siguro dinanas natin yan dahil may tinuturo ang Panginoon sa bawat isa sa atin. Eh minsan kasi kung hindi ka magkakamali, hindi ka matututo eh. Diba? Kung hindi ka makagagawa ng pagkakamali, hindi ka matututo. Kung hindi ka madadapa, hindi ka tatayo. Hindi ka mag-iingat. May mga tao po kasing pabigla-bigla. Ano po? May mga taong pabigla-bigla, lalo pag wala sa Panginoon. Dampot ng talikakas doon sa tabing aplaya, hindi niya alam eh. Alimango palang ayangan. O, edi nasipit siya. Maga ang kamay niya. Kaya wag pabigla-bigla. Diba? Huwag din po pabigla-bigla ng desisyon. Huwag tayong sasabay sa ating galit. At ang mga anak ng Diyos, kahit ano po ang dinaranas natin sa ating buhay, isa lang ang sinasabi ng Panginoon. Ang Diyos ay mabuti sa bawat isa sa atin. At ang pag-ibig ng Diyos ay walang hanggan. Ibig sabihin, habang nabubuhay ka, mananatili sa iyo ang pag-ibig ng Diyos. Pag namatay ka na, dahil lahat tayo mamamatay, walang hindi mamamatay, pag uwi mo sa kabilang buhay natin, andun pa rin yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Pero kapag tayo ay umalis sa paglilingkod sa Panginoon, pag tayo namatay, pagdating sa kabilang buhay, hatol lang aabutin natin sa Panginoon. Di ba? O kaya magtiis na po tayo sa mundong ito. Magtiis po kayo ng init, kasi may electric fan ako yun. Oh, yan. Oh, may sarili pa akong electric fan.
Yan. Pero huwag po kayong mag-alala. Nagpipray din po tayo ng malaking electric fan. Kasi di ba nagbigayan yung iba nating mga electric fan? Nagkaka-electric fan po ulit tayo. Ano po? Magtiis na po kayo magpaypay. Oo. Kasi sa impyerno, wala po nung pamaypay. O, lubos-lubusin nyo na po dito. Huwag kayong mag-alala. Hindi po kayo dadating sa impyerno. Sa langit po, wala nang paypayan. Relax na po tayo doon. Opo. Kaya pagtsagaan nyo na po kung may karton diyan. Ano po? Sa ating buhay sa mundong ito, kasama po ang pagtitiis. Kasama ang sakripisyo sa paglilingkod sa Panginoon. Kapag hindi ka po marunong magtiis sa paglilingkod sa Diyos, huwag ka na po maglingkod sa Panginoon. Tinuturo ko po sa inyo, kapag hindi po kayo marunong magtiis, magsakripisyo sa paglilingkod sa Diyos, huwag na po kayong magpatuloy sa simbahan. Bakit? Dahil po kasama natin ang pagtitiis sa paglilingkod sa mundong ito. Lagi lamang po tayong magtiis kahit may problema, kahit may sakit minsan. Wala naman po talagang taong hindi nakakaranas ng sakit. Ako po kilala ko ang sarili ko eh. Taon-taon ako po dinadat na ng sakit. Yung trangkaso, ugali po ng katawan ko yan. Opo. Kaya walang taong hindi nakakaranas ng sakit. Sumakit nga lang ngipin mo, sakit na yun eh. Ang pinakamatinding sakit, yung sakit sa dalawang bulsa. Iyon ang pinakamalapit. Mahirap lapatan ng lunas. Kahit pumunta ka sa doktor, ay mamumroblema sa iyo ang doktor. Nangahawa ka lamang. Baka magulat sa iyo ang doktor pag check up mo ang bulsa mo. Sasabihin sa iyo ng doktor, isa lamang po ang dahilan. Katamaran po yan. Di ba? Ay, katamaran daw yan, kaya daw alaman. Pero naniniwala ako sa biyaya ng Diyos. Kung anong laman ng bulsa mo, yun lang ang kailangan mo. Tama? Kaya hindi na po ako nagtataka na ako'y wala laman ng bulsa. Andun sa wallet. Kaya lang, hindi po malaki. Maliit lang. Dahil alam kong yun ang kalooban ng Diyos sa akin. Ano po? Pero salamat sa Panginoon, ako'y may ATM na din. Salamat sa Diyos. Nakapagbukas na po ako ng ATM ko sa Land Bank. May kunting laman, pero umaasa ako sa biyaya ng Diyos, kaya ako nagbukas dyan, may magbibigay isang araw dyan. Kasi kung hindi ako magbubukas, walang magbibigay. Saan nila padadaanin? Ano po? Kundi sa bangko. Pananampalataya lang po yan. Sa paglilingkod natin sa Panginoon, kailangan may kasamang pananampalataya. Kapag sinabi mo, Panginoon, maglilingkod ako sa iyo, at alam kong ako'y susuportahan mo, gagawin po ng Diyos sa yan. Pero kapag ikaw ay naglilingkod sa Panginoon, at puro na lamang reklamo, mangyayari po sa buhay mo yan. Yung pag-isip mo sa umaga ng linggo ay puro na reklamo, linggo-linggo, wala man lamang pangkapi, wala man lamang patinapay, pang-almusal, ano po, wala man lamang laman sa bulsa. Puro reklamo, mamumunga ka po ng reklamo. Kaya po sa paglilingkod sa Panginoon, kailangan ay maging matibay din po ang ating pananampalataya. Dahil tinitignan po ng Diyos yung laman ng iyong puso at yung isa yung pananampalataya. Ako po, simula nang maglingkod sa Panginoon, isa lamang po ang aking nasa isip. Hindi ako papabayaan ng Diyos. At iyan po ay sa 16 na taon nating pagpapastor at paglilingkod sa Panginoon. 101% nakatunayan ko po yan sa biyaya ng Diyos. Okay po? Siguro naman po saksi kayo. Pag hindi kayo naging saksi ay talaga namang kayo ang nakakakita ng buhay ko. Ano po? Bakit? Isa lamang po ang dahilan. Ang Diyos ay buhay at totoo ang kanyang pangako. Alam niyo hindi ako mayaman. Alam niyo wala akong perang madami. Pero nakikita niyo, hindi kami pinapabayaan ng Panginoon. Bakit? Ang sabi ng Diyos, lahat ng kailangan mo, ipagkakalob sa'yo ng Diyos kung maglilingkod ka lamang po at susunod sa Kanya. Ano po? Kaya yung bawat kakainin natin sa bawat araw, yung mga kailangan natin sa bawat araw, ibibigay po yan ng Panginoon. Kung mananampalataya lamang tayo, na ang Diyos po natin ay totoo at buhay.
Ang sabi dito, pag-ibig niya ay tunay, laging tapat, kailanman. So, ibig sabihin po, tunay ang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin. At kailanman, hindi po yan mawawala. Bakit? Dahil tayo po ay mahal na mahal ng ating Panginoon. So, ibig sabihin, ano po? Ang Diyos ay napakabuti anumang panahon, anumang sitwasyon ng ating buhay. Ang Diyos po ay manatiling nagmamahal sa bawat isa sa atin. So tayo dito tumayo, tayo manalangin. Panginoon, salamat po muli o Diyos ng marami sa magandang umagang ito. Salamat Panginoon sa inyong biyaya at pag-iingat po sa bawat isa sa amin. Purihin po nawa o Diyos ang inyong dakilang pangalan at kayo Panginoon ang mataas sa buhay ng bawat isa sa amin Panginoon. Nawa ay kayo din po Panginoon ang mag-ingat sa bawat isa sa amin. Kung paano niyo po kami ingatan sa isang linggo nakalipas, mas lalo tigit po Panginoon sa isang linggo na aming harapin. Kayo po nawa ang mapalaguran sa aming buhay at patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan. Lahat ng aming kailangan ipagkaloob niyo po sa bawat isa sa amin. Salamat po ng marami sa pangalan ni Jesus. Amen.